Oscar Amago, na siya po ay nakikinig ngayon, at sa aking mga kapatid, Billy Arungay, Betty Bituon, sa Makati Prayer Group po, ni Wayway Mercado, Feli Arungay, Joe Aguilar, Vicky Apostol, Alice Martinez, Linda Saulo, Cora Galion. At sa Santa Rosa, Laguna, Southville Prayer Group ng Barangay Kaingin. Doon po sa mga key person po doon, si Nedy and Mario Fernandez, Mile Hernandez, Lourdes Dapitan, Nessa Asilo, Mirna Hugar, Cora Alcaraz, Jocelyn Delon, Esther Sarsa, at sa marami pa pong doon na humahayo po, halos 30 po na dumadalo sa prayer meeting sa Christ on the Block doon po sa lugar ng Santa Rosa. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. At sa mabuting balita po sa araw na to, Brother Marcelo, magandang hapon po. Sa ating pong punong lingkod, nasaan man siya naroon, magandang hapon po sa kanya po may bahay, Sister Early. Sa mabuting balita sa araw na to, totoo nga po na ang ating pong Panginoon ay naghahabilin dahil po siya sa linggong darating ay paakit na po siya sa kalangitan. So inahabilin niya po sa ating lahat na lalo tigit sa manampalataya po na sa ating Panginoong Hesukristo ang kanyang kautusan mag-ibigan. Kasi po sa pag-ibig, sabi nga, dito po nababatay yung atin pong laging sinasabi sa laging pagtitipon tuwing araw ng linggo, ang kahalagahan ng araw ng pamamahinga. Kung paano nga ito ay kailangan ibigay natin tao sa buong mundo, sa lahat po ng tao, para po yung pag-ibig na gusto po ng Panginoon ay magaganap. Dahil doon po, malalaman lahat ng tao ang lihim ng panukala ng Panginoon kung bakit gusto niya pong lahat ng tao ay mag-ibigan. Dahil kapag nag-iibigan na po ang tao, wala na pong magkurakot, wala na pong mga taong mang-aapi, manghusga, at wala na rin pong mga taong mahihirap pa. Lahat po ay sasagana dahil diyan sa bisa ng pag-ibig. Kaya po sa kongregasyon na ito ng Soldiers of Christ, mga kapatid, saan man po kayo naroon ngayon at nakikinig po sa himpilang ito ng DWAD, ay sinasabi po namin lagi yung araw ng pamamahinga ay makapangyarihan po. Dahil sinabi niya po sa aklat po ng San Marcos, Kabanata 2, talata 7, sa ikabubuti po ito ng tao, tinakda niyang araw ng pamamahinga para ang lahat ng tao ay maging mabuti ang isipan, ang kanyang pananalita at ang kanyang puso. Natunay nga po, mga kapatid, kung ibibigay natin to mula pagsikat ng araw hanggang paglubog, malalaman natin yung gusto ng Diyos at marinig natin yung kanyang mga mensahe. Kaya nga po, mga kapatid, kung ang ating presidente, sabi nga, ilagi ko sinasabi sa Christ on the Block, aming pong ginagawa pag-araw po ng Webes sa Kalinggo, ay sinasabi ko po na ipanalangin natin ang ating presidente na siya ay magtakda ng araw ng pamamahinga sa lahat ng tao dito sa Pilipinas. Para itong Pilipinas na pinili ng Diyos na isang bansang at tunay na pinagpapala ng Panginoon ay mag-ibigan na. Ito magiging ang bansang Pilipinas ang magiging modelo sa lahat ng mga bansa na ngayon ay pinaglalaban na ang RHB na hindi mapabatas. So ang ating presidente, kasama nito ay dalangin natin na nawa magpabatas siya ng araw ng linggo. Sabihin sa ating tao, wala magkatrabaho. Ang araw ng linggo ay para sa Panginoon. Batas ito na kailangan sundin ng buong Pilipino. At ang bansang Pilipinas, sa tingin ba natin, meron pang mahirap na tao dito? Ito na ang pinakamayamang bansa. So dahil nga sa hindi ito napapatupad, nagiging ito ay ang pinakamahirap na bansa dahil sa buong mundo. Kaya purihin ng Panginoon, nawa mga kapatid sa lahat po ng nakikinig ngayon, sama po natin yan sa prayer natin sa 3 a.m. prayer, itong pagsamo sa Panginoon na wala namang imposible sapagkat gusto ng Diyos makita sa tao ang panalangin na yan upang magkaroon ng covenant ang natang tao na umibig sa Diyos at umibig sa kapwa. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat pong ito ay ating pong papuri o pasalamat mula sa ating pong Diyos sa kataas-taasan. Amen. Purihin ng Diyos. Maraming salamat. Okay.
So napakinggan po natin si Sister Josie na napakaganda naman po ang kanyang ibinahagi sa atin. Ano po? Talaga naman, ano? Kasi may ibig iparating sa atin ng Panginoon. Ano yung ibig niya? Sabi niya, ibig ko makahati kayo sa aking kagalakan. Okay? Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Kaya niya tayo iniingat-ingatan. Okay? At ito, pinakita niya, tinaas niya. Yung kanyang gagawin, ay sabi niya, kung gaano niya tayo kamahal, gaano niya tayo iniibig. Sabi niya rito, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sipin niyo mga kapatid, ha? Buhay niya man, ialay niya. Okay? Sapagkat yung kanyang buhay, yung kanyang kamatayan, iyon ang katubusan ng ating kasalanan. Okay? Sipin niyo, hindi niya pinahalagahan yung kanyang sarili. Minahalagahan niya tayo na pinatutubos sa kanya ng ating Ama. At doon pinatunayan ng Ama, mahal na mahal ko kayo. Paano niya pinatunayan? Narito anak ko, pinadadala ko para sa inyo yan. At ang sino mang umibig tumanggap sa kanya, hindi maparurusan, hindi mapapahamak, bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang gusto ng Panginoon, yung doon niya tayo dalhin. Ano masasabi mo, sister? Paano ba yung dati mong buhay? Okay? Yung dati mong buhay? Unang-una po, isang magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, sa Inang Birhen Maria, sa Kabanal-Banal Espiritu Santo, sa ating pong head servant, Brother Ting Arcadio, kung saan man po siya naroroon, at sa kanya pong sister wife, sa inyo rin po, Brother Marcelo, magandang hapon po. Gandang hapon po naman. Nung ako po'y wala pa po dito sa community ng Soldiers of Christ, magulo po ang aking buhay. Kasi po, noon po, nagpapasalamat po ako sapagkat tinawag po ako ng ating Panginoon sa gawain na ito na wala po akong kasakitan, hindi po ako nakahiga, malakas po ako. Yun nga man po, ako'y may mabigat na problema nung mga panahon na iyon. Ang aking pong brother husband ay ng ibang bahay. Amen. Sa pag-ano po nung brother husband ko noon, napakasakit po sa isang kagaya ko na sa akin po na yung mga anak ko, bagamat hindi naman po siya nagkukulang ng pinansyal, yun lamang po, nagkaroon po ng puot at galit sa aking puso. Nung mga panahon po nyo, gusto ko, isumpa na sila, amen. Pero nung po ako dito sa community na to, dito po, nagliwanag na po ang aking isipan dahil sa linggo-linggong pag-aating ko na narinig ko sa ating head servant na kay Brother Ting na mahalin daw po ang mga kaaway at huwag ang puot at galit sa ating puso. Yun po ang nagpatibay ng aking pananampalataya. Bagamat nung panahon pong iyon, mga anak ko pong yun ay mga nag-aaral pa. Pero nung sa pag-ibig na po na ating Panginoon, yun na po ang nagpalakas sa akin, mga anak ko, at ang pananampalataya ko sa ating Diyos na buhay. Yun lamang po at isang magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Sister Elvira. Okay. Alam po ninyo, kung atin pong susuriin, itong pinagagawa ng ating Panginoon, ito yung kumbaga pinaikli na. Bakit po? Sa lumang tipan po, ilang utos? 10. Okay? 10. Now, doon sa 10 yun, doon sa 10 yun, nung dumating si Kristo, ginawa na lamang ng 2. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Yan. Now, at hindi lang yan. Pinaikli pa. Paano? Isa na lang. Mag-ibigan kayo. Ayan. Mag-ibigan kayo. Ano sinasabi po? Dito po, mga kapatid.
Dito po sa Aklat Roma, sinasabi ni Apostol San Pablo, okay, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ayan. Of course, pag ikaw umiibig, hindi ka na sasalungat doon sa unang utos na sinasabi, ako lang ang iyong Panginoon. Ayan. At hindi mo na rin gagawin ang sinasabi na huwag gagamitin ang aking pangalan sa walang katuturan. At of course, pag ikaw ay umiibig na talaga sa Kanya, ano ba yung pangatlo? Ipangingilin mo na ang araw ng pamamahinga. See? So yung tatlong yon, yun ang para sa Diyos. Amen ba? At yun ang inilalarawan ng krus. Yun ang tinatawag na vertical dimension. Now, yung 4 to 10, yun ang pag-ibig sa kapwa. Yun ang horizontal. Pag ikaw umiibig, hindi ka napapatay. Pag ikaw umiibig, hindi ka na mangangalunya. Pag ikaw umiibig, hindi ka na rin magsisinungaling. Pag ikaw umiibig, sasaksi ka ng tama at hindi ka na magnanakaw. Pag ikaw umiibig, ay hindi ka na rin makikialam sa asawa ng may asawa. At higit sa lahat, hindi mo na pagnanasahan ang pag-aari ng iba. Kaya yung 4 to 10 na yon, mga kapatid, yun na po yung horizontal dimension. Kaya tayong mga Katoliko pala, mahalaga sa atin ang cross. Sapagkat yung dalawang dimension na yan, the vertical and the horizontal, yan po ang kahulugan ng ibig sabihin ng dalawang utos na pinaglagom ni Kristo. Ano masasabi mo, Sister Josie? Sister Josie? Totoo po yun kasi sabi nga ng Panginoon, ang umiibig sa kanyang kapwa ay gumagawan mabuti. Kaya lang niya po, gusto po ibahagi nga yung mabuting balita ay sabi nga ng Diyos. Dito po sa Hebreo, nanatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapasok tayo makapapasok at mapapahinga sa piling niya. Sabi ng Panginoon, tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila napakinabangan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. So, alam niyo po mga kapatid, gusto ko po ibahagi ngayon po sa mga sandaling ito kung paano nga pala yung salita ng Diyos ay kapakipakinabang. Nandito tayo pag-araw ng linggo, lahat po ng ating naririnig ay napapakinabangan po. Kasi ako po bilang isang nananampalataya, nagagamit ko po ito pagdating po sa tahanan namin. Isang araw, meron pong, yung pong aming CR, yung pong aming bowl, toilet bowl, na po nagbara. So, ginamit ko po yung salita ng Diyos, Brad. Ang sabi ko, ang salita ng Diyos ay buhay, hindi ito patay na hindi mapapakinabangan. So, gusto ko makita ng mga anak ko ang kapangyarihan ng Diyos na aking nakapakinggan sa community ito. Alam mo ba, Brad, kamangha-mangha. Dahil ang dami-dami na ibinuhos doon, hindi talaga siya lumulubog. Bino, magkano po yung pagpapagawa noon? 5,000. Sabi ko, Panginoon, ipakita niyo po ang kapangyarihan ng aking pong pananampalataya sa iyo. So, awit ng pastol, magbasa mabuting balita, tapos po yung tubig na lalayo ko doon, isang timbalang po. Alam niyo po rin ng Panginoon, bigla pong itong lumubog nang wala mo lamang malabanan na umano doon na biniyaran kami. Hanggang ngayon po, hindi na ito nagluluko. At talaga naman napapakinabangan. Kaya nga, pati maski po masama espiritu, napapalayas po eh. O ano po ang dapat natin pong gawin kung lahat po tayo gumagawa ng araw ng pamamahinga para sa Panginoon? Di wala pong gastos. Amen ba? Amen. Talaga namang pati sakit, pati lahat po ng mga pangailangan natin, pinoprovide po ng Panginoon yan. Dahil ako naniniwala, kahit na po sa oras na wala na pong tumubong pananim sa
sa lupang ito at wala na rin tubig na dumadaloy, alam ng Panginoon, kaya ng Diyos na yung bitukan natin at yung ating pagkapangailangan sa ating katawan, tubig na yan, pagkain, kaya niya po yung kontrolin. Kaya niya po yan. Hindi natin maramdaman ang mga bagay na basta manampalataya tayo sa Kanya. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ayan Hallelujah. Okay, so maraming salamat po, Sister Josie. Nakita niyo, mga kapatid. Alam niyo, ang Diyos, pag tumawag ka lang sa Kanya, kailangan mong tulong niya. Imagine, kahit na yung toilet bowl, pakikilusin niya ang Kanyang kapangyarihan. Imagine, ay kung wala kang pananampalataya doon, kung wala kang paniniwala, at hindi ka talaga nadarang dito sa pag-atin-atin ng araw ng linggo, susunod kaya sa iyo yun. Kaya kung minsan, nakakayaman, ang Diyos kasi napapakiusapan natin, Lord, tulungan mo naman ako. Itong aming bowl, magbabayad ako dito, napakalaking babayaran ko. Pero alam nyo, iba magmahal ang Diyos. Kaya nga sinabi niya rito, Sister Elvira, pakinggan mo ito. Ito sinasabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin. Yan. Ako ang pumili sa inyo at humirang upang kayo yumayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Ano ibig sabihin nun? Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo. So, ibig sabihin nun, sa kabila ng ating kaliitan, Sister Elvira, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, okay? Precisely ang priority ng Panginoon ay yung mga suwail, yung mga makasalanan, okay? Kaya nga, out of 100 ships, nawawala yung isa, pilit niyang hahanapin. Bakit? Ang bawat isa ay mahalaga sa Diyos. Ano masasabi mo? Tunay nga po, ganyan din po ako nung sa aking ina na palasagot po ako noon, Brother Marcelo. Bagamat bingi po ang aking ina, hindi ko po siya masyado na yung pinagsasabihan bilang ina, yung padabog-dabog po kasi nga po maano po ang tenga ng nanay ko. Pero nung nandito na po ako, ang sabi po na ating head servant, magmahal ng magulang ay isa raw po yan sa utos ng Panginoon din po na pagpapala ang ibibigay kung magmamahal ng magulang. Kaya po ngayon, kahit po bingi ang aking ina na hindi niya po ako na ibinubulong ko po sa kanya na mahal ko po siya. Dahil kung wala po ang aking ina, wala rin po ako ngayon dito. Amen. Amen. Salamat po. Amen. Maraming salamat. Alam mo, Sister, alam ko minsan pag ako natatawag sa, halimbawa, magbibigay ng ibang maikling ng pananalita lang sa mga birthday evangelization, tinatawa, halimbawa, birthday yung anak mo. Kagawin ko yan, patatawag kita. Sabi yung sa anak mo, tawagin mo nanay mo. Alam niyo kung bakit? Ang hindi nalalaman ng marami. Kaya po yung ating nanay, hindi natin po pwedeng, kahit na may kapansanan siya, kahit na limbawa sabi niya bingi yan, marami na siyang kapansanan, nanay mo yan. Nanay mo yan. Di pa natin naisip yan. Habang naglilibor siya, mantakin mo, 50% buhay siya, 50% patay siya. Ngayon, kung naisilang ka ng maayos, hindi kaya meron siyang bagong kaarawan na kasabay mo. Kaya doon sinasabi ko yan pag ako naihingi ng ganyan, Kaya, mahalaga po na kahapon lang. Di ba? Mabuti kayo, may nanay pa kayo. Ako, wala na. Ulila na po ako sa ama. Ulila na rin ako sa ina. Ito po sinasabi yun. Yung sinasabi ni Brother Ting. Sabi rito, ito po sa Ephesians chapter 6, okay? Verses 1 to 4. Sabi rito, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Ayan. So, ibig sabihin nun, talaga palang pag sinunod mo, pinakinggan mo, iginalang mo ang magulang mo, tatay mo, nanay mo, iginalang mo na rin ang Diyos. Di ba matutuwa talaga Diyos yan? Sapagkat yung mag-asawang yan, yung tatay mo, nanay mo, ay katulong niya sa paglikha ng tao. Na kung tawagin ito, procreator.
Subalit, pag yan sinalangsang mo, ang ina mo, ha? Kasi ngayon, yun ang nauuso ngayon yan, eh. Marami na pong swail, marami na pong hindi sumusunod na maayos. Sasabihin, nanay naman, dalagan ako, alam ko na ako ano masama, ano mabuti. Ang diferensya nga, kamukat po ano pagdating ng panahon, ano nangyari? Ano nangyari? Ha? Ayun na, mga kapatid. Pakikinggan po natin ang ating mga nanay. Bagamat sabi mo nga, nanay mo may kapansanan yan. O, hindi na, baga wala ba pandinig? Ano naman po yung kailangan po Yan. Yan ang ano dun eh. Huwag natin sasamantalahin yung kanyang kakulangan ng pandinig. O, yes. O, kaya, yung dati natin pag-uugali laban sa kanila, ay alisin na natin yan. Alisin na natin. Kasalanan pala yan eh. Kasalanan pala yan. At pag ikaw, iginalang mo, ginawa mo yan, aba, manadaga na ka. At ang buhay mo, hahaba. Yan. Yan pala ang efekto niyan. Okay? Kaya nga po, kahapon, mapapalad po yung mga taong may mga nanay pa. Okay? May mga nanay pa. Ako, matagal na pong patay ang nanay ko. Okay? Namatay nga, hindi ko nakita. Tatay ko, namatay, hindi ko rin nakita. Mabuti yung mga may nanay. Kaya mahalin yung nanay nyo, mga kapatid. Yan kasama yan sa ika-4 na utos. Ika-4 na utos yan. Kaya po, Sister Josie, baka meron ka pang maiiwanan na tungkol po dito, may kinalaman po sa ating ebanghelyo. Sabi ng ebanghelyo, inaari ko na kayong mga kaibigan. Yan. Kumbaga wala ng tago-tago. Lantaran na ito. Amen ba? Ibig sabihin ng kaibigan, katapatan at katutuhanan sa isa't isa, wala ka nang ikukubli pa. Amen. Anong iwanan mo? May iwanan mo? Tunay nga po mga kapatid, no? Sabi nga, pag nandito tayo sa Panginoon, kailangan makatotohanan po tayo. Nandoon yung ating katapatan sa paglilingkod. Kaya nga po, sa lugar po ng taga Santa Rosa, sabi nga, manatili lang po kayo sa Panginoon. At lahat po ng mga bagay na ito, sabi nga ng Lord, tutulungan lahat ng mga taong nagsisikap ay walang hindi magtatagumpay. Sapagkat napagtagumpayan na ito ng Panginoon. Kaya yung pagiging-alipin natin noon, alipin tayo sa kasalanan, sa kahirapan, sa mga sakit. Pinalaya na tayo ng Panginoon, mga kapatid, dahil doon sa kabutihan ng Diyos, sa araw na yun ng pamamahinga. Sabi nga ng Panginoon, ito ang paraan ko, batas na binigay sa lahat ng tao upang sino man sumunod, ay makikita niya ang katotohanan at doon sa katotohanan, doon siya makakalaya. Kaya hindi na tayo alipin, mga kapatid. Ang alipin ay hindi niya alam ang kanyang ginagawa dahil mayroon siyang pinapanginoon. Subalit, kung ang Panginoon niya, yung Diyos na hindi niya nga nakikita, subalit gumagawa naman mabuti sa Kanya, ang siya naman magliligtas sa Kanya. At maraming salamat po mga kapatid nawa. Ito pong maikling paksang ito na amin pong ginagawa ngayon ay makapagbigay po sa lahat ng liwanag ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Totoo po yan, ano? At ngayon po, madalas po ang bukang bibig ni Brother Ting. Napapansin niyo ba? Ano bukang bibig ni Brother Ting? Ano? Ha? Ayan. Amen. Buong araw ng linggo. Pero ito ngayon ang bukang bibig niya. Total consecration. Yan. Ibig sabihin nun, magkaroon lang tayong total consecration kung lahat ay i-clear na natin. Wala na tayong panghahawakan pa. Lahat ng pinakamaliit na kakulangan o pagkakasalanan, aalisin na natin para lang magkaroon tayo ng total consecration. Di ba napakaganda? Ibig sabihin nun, pag ikaw ay totally consecrated, ibig sabihin nun, para mo nang ginaya si Mama Mary. Ano sabi ni Mama Mary? Be it done unto me according to your word. Maganap sa akin ayon sa sinabi mo. Ibig sabihin nun, si Mama Mary, yung buong kanyang pagkatao ay ibinibigay niya na, Panginoon, bilang masterpiece mo ako, iyon na yan. Kung anong gusto mo, gawin mo. Pero ang alam ko, hindi mo ipapahamak. Bagkos, ibibigay mo ang the best. Kaya nga po, may nagtanong sa akin kanina, sabi nga nun, oy, ano naman ibig sabihin yung ang Diyos ay manibuguin? Yes, mapanibuguin, totoo yan. Biblical yan.
mapanibuguin. Ibig sabihin nun, biro mo ginawa ka ng masterpiece. Ikaw na yung obra maestra ng Diyos. Ano pang gusto mo? Ay, sino bang hindi magagalit doon? Binigay na sa'yo the best of all, pagkatapos, kung ano-ano pang gagawin mo. Kaya, wag natin kukwestiyonin ng Diyos. Alam niya kung anong gusto niyang kalalagyan sa atin. Ang maganda is sundin natin ang kanyang buhay na salita. At tulad na sinabi niya, kung papanong ang Ama iniibig niyo ako, at gayon din iniibig ko kayo, at kaya mag-ibigan kayo. Sapagkat ang palalaganapin nyo, mula sa aking Ama, dumaan sa akin, nasa inyo ngayon, kaya gawin ninyo yan. At mapapanoto kayo, and then, we will be obtaining life eternal. Amen? Yan lamang po, sa inyong lahat. Magandang hapon po at maraming salamat. Bueno, dadako na po tayo sa Healing on the Air. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Lord, napakasarap ng pagnilayan mga salita mo, Lord. Para daman-dama ka namin, Lord. Nakasama ka namin talaga naman. Sapagkat ikaw mismo may sabi kung saan merong dalawa na nag-uusap. Tatlo kaya, higit pa, naruroon ka lamang, Panginoon. Kaya itong mga sandaling ito, Lord God, maraming salamat. Na sa tuwing nagkakatipon ng ganito, pinag-usap, pag hindi mo kami iniiwanan, Panginoon. Kaya, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa mga sandaling ito, Panginoon, nakatitiyak po kami na kung kami mananatili lang ng nag-iibigan sa isa't isa, wala po mag-a-arise na samaan ng loob o inanakitan. So, ibig sabihin nun, wala nang karapatan si Satanas. Sapagkat conquered na. Sapagkat pag-aari na. Pag-aari mo na kami, Panginoon. At wala nang kapangyarihan si Satanas. Kaya pwede na namin itakwil, Satanas, ginagapos at itinatapong ka namin sa pusod ng karagatan. Sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, salamat Lord, maraming salamat. At ngayon po, Ama, itinataas po namin ang RH bill na ito na kailanman hindi pwede tanggapin ng mga anak mo sapagkat ito'y labag sa mga utos mo, Panginoon. Kaya Lord, bigyan mo kami ng more power para lumaban at harapin itong inibig nilang isabatas na ito sa ngalan ni Jesus. Yan din po, Panginoon, sa pamumuno ng aming Hetsaban, Brother Alberto Ting Arcadio. Salamat, Lord, binigyan mo kami ng isang namumuno sa amin na tapat at totoo. Una sa iyo, pangalawa sa tao. Yan din po, Sister Early Arcadio. Panginoon, bilang kaagapay niya ang kanya may bahay, lalo mo rin pong hubugin sa kabanalan, Panginoon. At alam ko, Lord, on the way na siya sa landas ng kabanalan. Yan din po, Sister Carol Tan, at ang kanyang pamilya, John James Sulaco, Ele Villanca, Baby Maniflor, Nilda Dante and family, Alice Samson and family, Deogracia Timaho, Lucy Timaho, John Timaho, John Sin Timaho. Yan din po si Arlene Inyeres. Yan din si Melanie Said, A.D. Eileen Ebias and family. Fermen Murano, Gaudincia Murano, Melody Murano, Ana Ros Yalsa. Ganon din po si Serboni, Vanessa, Mark Anthony Copino. Itinataas ko rin sa iyo, Lord, si Betty Feliciano, Luis Agatchalian, Ruby Magtuto, Ricardo Nicdao, Celia Nicdao. Ganon din, Panginoon, si Abigail Aguilar, Lita Mulano, Abigail Molano. At yan din, Panginoon, si Matt San Juan and family, Los De Leon and family, John Jimena and family, Joey Velasco and family, Chris Joy Velasco. At yan din, Panginoon, patuloy ko tinataas sa iyo si Delia Hamero, Rose Albacino, Perlita Angog, Rhea Rico, Ann Ortiguera, Ginny Lapera. Yan din, Panginoon, si Orly Alice Peña ang kanyang sambahayan. Jose Garcia and family. At yan din, Panginoon, Domingo Fernandez and Herminia Fernandez. At higit sa lahat, Lord, ipinagsusuma mo po ng kapatiran, mga anak mo, Lord.
si Milagros Ventura, Panginoon. Matagal mo na naging lingkod, Panginoon. Alam namin, Lord, na maliwanag po ang inheritance na kasakitan ay talaga na pong may maghihirap. Pero ganun pa man, Panginoon, naniniwala kami, O Diyos, kayang-kaya mong pagaling ito in the name of Jesus of Nazareth. Kaya mong paghilumin. Kahit na itong mga sandaling ito, kung gugustuhin mo lang, at talagang gusto mo, Panginoon, na isang lingkod mo na kasangkapan mo, Panginoon. And then, Lord, si Maria Victoria Evangelista. And then, Lord, naniniwala ko, papagaling na siya at pagagalingin mo pa siya sa pangalan ni Jesus. Yan din, Panginoon, si Jojo de Jesus and family. At lahat ng Bulacan Boys and Bulacan Girls. Yan din po si Sister Alice, si Jane, John, Leno, Grace, Chris Bain, Arkil, Miguel Malnes. Yan din, Panginoon, si Maricel, Ronald, RJ, and Rochelle Pauline, Rigazzo, at lahat po ng Rigazzo family, ano man ang kanilang kasakitan at karamdaman. Father, in the name of Jesus, take it away. Lahat mo ng mga sickness, in the name of Jesus. Lord, itinataas ko sa iyo, Lord, ang batang si Angelica Rosadia. Panginoon, hindi nga ba't nais mo na ang mga anak ay may paggalang sa magulang? Pero dangan nga lamang, Panginoon, nang dahil sa impluensya, Panginoon, naroroon na nakukumbinsi ng mga taong malakas po mag-impluensya. Kaya sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, hipuin mo ngayon din, Panginoon, si Angelica Rosadia. Naniniwala ko, Lord, hindi po pwede sa iyo. Lahat ay posible. Panginoon, itinatas ko rin sa iyo ang Golden Chronica Publishing. Ngayon din po, sina AD, Evamin, Alvin, Clarice, Laurel, and then Laurel Rivera, at yan din po ang Pisuilo family. At tuloy ko rin itinatas sa iyo, Lord, si Roland Sibilia, at ang kanyang may bahay sa si Benedicta Sibilia, at ang kanyang mga anak. Itinataas ko rin sa iyo, Lord, si Rodwell Pradihas at ang kanyang may bahay, Joy Pradihas at ang kanilang anak, si RJ. Panginoon, itinataas ko rin sa iyo, Lord, si Ninita Samson, Anet Cantuna, aning Taglinawan family, Neda Luxin and family, at ang kanyang anak na ngayon po, pangalawa po ng kanyang attempt sa pag-take po ng board exam bilang nurse. Tulungan mo, Panginoon. Dagdagan mo ang kanyang karunungan. Di nga ba't sinabi mo, Panginoon, ang sino mang kulang sa kaalaman, humingi sa iyo, sapagkat namimigay kang hindi ka nanunumbat. Kaya din, Panginoon, sinita San Juan, Hana Fe Dairo, at kaya din si Princess William Dante, Ray and Annalyn Bass, Rachel Lanzaruti, Lord, huwag mo nang hayaan pang pasukin pa ng anumang kalaban tulad po ng masamang espiritu. Ngayon po, ipinagaling mo na siya, Panginoon. And then si Ralph Nicole Ricanya, John Paulo Odevir, Cristina Mejia, Roberto Gallardo, Alexander Odevir, Juan Grace Odevir, Francisca Torres, Elicia Pisado, and then po si Nicole Francisco. Yes, Lord, tinatas ko rin sa Lord, si Francis Maniflor, si Irene Viray. Panginoon, alam ko, Lord God, na meron siyang kasakitan pero hindi po matatawaran ng kanyang pananampalataya at pananalig sa iyo. Hindi po si May Dula. Yes, Lord. Inihiling ko rin po sa iyo, Panginoon. Ang ginamit mo ngayon sa araw na ito, si Juicy Amago, sampo ng Lord, pinakita mo na kung gaano ang kapangyarihan mo. At dati po may mga anak siya na nalulung sa masamang bisyo, pinagaling mo, Panginoon. Walang imposible, Lord, pag ginusto mo mangyayari. Ganyan din po, si Elvira Leonardo, in the name of Jesus of Nazareth. Lord, ang kanyang pamilya, wag mo pong pababayaan sa ngalan ni Jesus na walang hanggang kaliwanagan. At itinatas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang magaganap po, ang magaganap na CLSS, ang magaganap na pastoral, Panginoon, this coming Thursday. At yan din, Lord, ang fasting kababaihan 21, 22, 23. Lord,
ikaw po ang mamagitan. Sa pangalan ni Jesus na wala hanggang kaliwanagan. Lord, itinataas ko po sa iyo, Shirley Kachiyapan family, Rosario Talavera and family, Pellegrina Galang, Jeneline Pingol, Paul Moreno, Chichi Abara, Sophie Emily Abara, Luke Andre Abara. Ganyan din, Panginoon, tinataas ko sa iyo si Prince Carl Torres, and then si Princess Charmel Torres, Real Sanglay, Mercy Carino family. At ganyan din, Panginoon, si Elisa Nicolas, Francisco Acedelio, Erlinda Acedelio, Ferdinand Acedelio, Carlo Acedelio. Patuloy ko rin tinataas sa iyo si Elnora Lianeta, Luz Ano Nuevo, Rani Piscasio, Myrna Gallier, at yan din si Pablo Moreno and family, Alexander Galang and family, Angelita Pingulan family, Arnel Galang and family, Arlene De Malanta and family, Arnold Galang and family, Laurito family, Tiuson family, Arlic Hugan and family, Rico family, Melody Robe Magtuto. And din, Lord, tinataas ko rin sa iyo spiritual healing, si Hilyarusa, si John from Korea, at yan din po si Roger Jeriel Carlos. Opo, Panginoon, in the name of Jesus of Nazareth, tinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang Diocese of Caloocan, Lord God. Panginoon, pagbuklorin mo at pag-isahin na sa pangunguna ng aming Bishop Deogracias Iniegues. Yan din, Panginoon, ang aming spiritual director, Bishop Teodoro Bacane, in the name of Jesus of Nazareth. Nawa, Lord, lahat po ng mga pura-paruko, Lord God. Naniniwala ko, Lord, walang imposible sa iyo. Bakit ko hinihingi ito, Panginoon? Sapagkat po may mga ilan pang mga kaparian, Panginoon, hindi pa po ganap kami tinatanggap. When in fact, itong aming ginagawa, Lord, tulong, alalay sa simbahan, Panginoon. Dahil nakita na, Panginoon, kung dati kokonti lang ang nagsisimba, ngayon po ay napakarami na nagsisimba. Kung kokonti lang ang landong tayo na. In the name of Jesus of Nazareth, we praise you, we worship you, we glorify you, Lord. Thank you, Lord. Lord, hindi ko man mabasa lahat ito, Lord God, sa pangalan ni Jesus na walang hanggang kaliwanagan. Lord, itinataas ko po sa iyo ang mga lagdang ito. Huwag mo pong pababayaan, Lord. Hindi ko man isa-isahin pa ito, kilala mo at alam mo na, Panginoon, kung sino sila at ano ang kanilang pangangailangan. At naniniwala ko, Lord, by faith, we believe. Lahat ito i-accommodate mo ito, Panginoon. In the name of Jesus of Nazareth. Glory to God. Glory to you, Jesus. At ilan po dito, si Angelo Serrano O at Madeline Bennett, Alnura Braulio, Javier Mangawang, at yan din po, si Loredinho Transplant, yan din si Nathaniel Valerio, Nenita Fernandez, at yan din, Panginoon, in the name of Jesus, ang Rosales San Marcos, Hilario Matienzo, Romeo Piscasio, Romulo Folgi, Angelo Gida, Halbuena, ganyan din po, Panginoon, Lebrada Dalisay, Aduna Frias, Alisa Joseph, Leonardo Hidalgo, Antonio de la Dia, at Shirley Agustina. In the name of Jesus, Lord God, we praise you. At yan din, Lord, si Ipang Cardenas sa puso, Juan Rivera, missing, sa Minerva Serrano, Bobet Bautista, Hazel Marcos, Nelly Marcos, ganun din po si Gerly Abadilla, Samantha Abadilla, ganun din po si Flor Verde, Joel Apad, ganun din Abad, ganun din Lord si Linda Casillas, ganun din Rupino Corres, at Merna. Lord, ikaw na po ang nakakalam. We praise you, we worship you. Glory to God, glory to Jesus. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang inyong kapatid, Brother Marcelo Malnes. Kasama ko po rito, ginamit ng Panginoon, Josie Amago, Elvira Leonardo. At yan din, sa technical department, si Brother June Silverio,
at ang kanyang mga kasama. Glory to God, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat po.